Magandang hapon sa inyong lahat na sumusubaybay sa talakayang ito. Pag-uusapan po natin ang tinatawag natin na hand, foot, mouth disease. Itong sakit na ito ay common sa mga bata less than 5 years old and below. Ako si Archie Rellama, pediatrician dito sa Lorma Medical Center. Ano talaga ang sanhi ng hand, foot, mouth disease? Paano ito nakakahawa? Ang hand, foot, mouth disease ay caused by a virus. Ito ay hindi serious, hindi ito malubha, pero it is highly contagious or lubhang nakakahawa. Hindi lang bata na less than 5-year-old ang naapektahan dito, even adults, mga matatanda na may medical condition, pwede rin silang mahawaan. Ang incubation period ng hand, foot, mouth disease ay 3 to 5 days time bago lumabas ang simptomas. Pag lumabas na ang simptomas, usually 1 week, ito na mismo yung the most contagious period. May dalawang paraan para mahawa ng bata. Una, yung tinatawag natin na respiratory. Pag ang bata inuubo, sinisipon, yung kanyang oral secretion dumadapo sa mukha, dumadapo sa ilong, dumadapo sa bunganga. At pag nangyari yon, mataas ang chances na mahahawaan ng ibang pasyente. Ang iba pang mode of transmission ay yung tinatawag natin na fecal-oral. Ibig sabihin yan, pag yung oral droplet dumapos sa surface, pumunta sa kamay, at yung bata ay hindi naghugas ng kamay at isinubo niya, there is a possibility na mahahawaan din yung bata. Ang hand, foot, mouth disease, pwedeng mag-persist yan hanggang 1 to 3 weeks, hindi lang 1 week. Pwede pang mahawaan, pwede nakakahawa, pwedeng contagious kahit wala ng skin lesion. Ang second question, paano malalaman kung hand, foot, mouth disease ang sakit ng anak ko? Meron po tayong classic symptom, pero dapat merong history ng fever, sipon, lagnat. Ang classic na skin lesion ng bata, mapapansin nyo, merong mga oral ulcers sa loob o kaya dito sa labas, mga rashes. May mga rashes dito sa palad. Kung minsan umaakyat dito sa may hanggang elbow. May mga rashes din na nag-uumpisa sa palms, umaakyat, ni-involve ang knees, kung minsan umabot hanggang puwet. Hindi po sila sabay-sabay na nag-a-appear. May nauuna sa paa, may nauuna sa kamay, may nauuna sa buwanga. Kaya nga po natin sinasabi na hand, foot, mouth disease dahil doon sa lesion na yon. Okay? Ang pangatlong question, delikado ba ang hand, foot, mouth disease o kusang mawawala ito? Again, gaya ng sinabi ko, ang hand, foot, mouth disease ay hindi po malala pero talagang highly contagious. Wala pong treatment ang hand, foot, mouth disease dahil ito ay viral. Even without treatment, kusa pong gumagaling ito, usually sinasabi lang po namin na supportive. Halimbawa, pag ang bata ay may lagnat, bibigyan lang po natin siya ng paracetamol, hindi po natin binibigyan ng mga aspirin. May mga pagkakataon na nagbibigay tayo ng antibiotiko if merong secondary bacterial infection. Pag wala pong secondary bacterial infection, hindi po kailangan ang mga antibiotic. May mga iba nagbi-supportive in the form of pinapalakas nila immune system ng bata, pero adjunct lang po sa treatment yon. Ang isa pang mainstay sa treatment ng hand, foot, mouth disease is adequate hydration. Pag ang bata mayroong mga lesion sa oral cavity, siguradong hindi makakakain yan dahil sa sakit at most of them naglalaway at dahil diyan hindi sila nakakakain na maayos, hindi sila nakakainom ng sapat na tubig. Dapat panatiliin adequately hydrated ang bata kasi pag hindi hydrated ang bata, ito talaga ang number one cause na ang isang bata ay na-admit sa ospital kasi nanghihina siya ng gusto dahil hindi nakakakain dahil nga punong-puno ng oral ulcers ang kanyang bunganga. Ang pang-apat na question, may gamot po ba ang hand, foot, mouth disease? Anong pwedeng gawin sa bahay? Again, gaya ng sinabi ko, wala pong specific treatment ang hand, foot, mouth disease. May mga iba, nagbibukod sa paracetamol, bukod sa adequate hydration, nagbibigay din sila ng mga pain relievers, nagbibigay din sila ng mga antiviral. Yung antiviral is usually an adjunct sa treatment lang yun. Hindi kailangan kaagad-agad bigyan. Ngayon, indicated po ba ang antibiotic sa hand, foot, mouth disease? No. Not unless merong secondary bacterial infection. Kaya may mga ibang doktor na nagbibigay ng antibiotics para iwasan ang mga komplikasyon ng pagpeklat ng mga skin nila. Ang panghuling katanungan na galing sa audience, paano may iwasan ang pagkalat ng hand, foot, mouth disease sa bahay o sa school? Ugaliing maghugas ng kamay, gumamit ng sabon, lasting for 20 seconds. Lalong-lalo na pag ang bata kagagaling sa palikuran o kaya kung ang bata inubo o nagisnis,
kailangan tulungan siya at ituro sa kanya kung anong proper technique ng paghugas ng kamay. Turuan ang bata na panatiliin na malinis ang kanyang mga skin lesions. Ang pwede pa natin gawin sa bahay, kaya sa school, mag-disinfect properly yung mga surfaces na ganyan. Kasi pag ang bata nag-sneeze, may possibility na yung mga oral secretions pwedeng dumikit dyan. At pag nahawakan ng bata yan, yun din ang isang source ng mode of transmission. Kaya panatiliin, laging malinis ang mga surfaces, lalong-lalo na yung mga laging ginagamit, halimbawa mga doorknobs, mga laruan, kailangan linisin mo yun. Yung lastly, dapat umiwas sa taong may sakit. Pag nakita nyo na yung bata ay merong classic na skin lesion, kaya magdududa kayo kung hindi nyo alam, kung may nakita kayong may mga blisters dito, kahit hindi kayo nakakasigurado na hand, foot, mouth disease yun, layuan nyo na po kaagad.